magandang umaga mga kabaryo. So ngayon, umaga na naman. So magpapasalamat tayo sa Diyos sa bagong umaga na ibinigay niya sa atin. So Panginoon, salamat sa magandang umaga na ibinigay niyo sa amin. Salamat sa mga biyayang ipinagkaloob at salamat na nagising na naman kami sa bagong umaga na ibinigay niyo. So ayan guys, so umagang umaga. So kagigising ko lang din. So ngayong oras is 6:30 AM. So kailangan na nating magluto muna ng breakfast kasi nga may duty yung aking mister. So let's go. Moments later. So ayan guys, yung niluluto ko ngayong breakfast is fried chicken kasi nga yung mga bata mahilig dito kasi nga yung mga bata ayaw ng mga gulay kumain. Ewan ko ba kung bakit ang sarap naman ng gulay. So dito sa bukid guys is yung ginagamit naming pangluto dito is kahoy. So kahoy kasi nga dito sa bukid mayaman kami sa kahoy. So hindi dito kami mahilig gumamit ng mga rice cooker or mga gasol guys kasi nga sa kahoy tipid na tipid ka, hindi magastos sa kuryente. Kaya nga dito sa bukid ang sarap mamuhay kasi nga hindi siya masyadong magastos. So ayan guys, so konti lang yung mantika na aking nilagay kasi nga konti lang naman yung fried chicken na aking lulutuin. Ayan nga guys, so after kong magluto ng fried chicken is yung next ko is hotdog. Ayan, swak na swak talaga sa mga kabataan itong hotdog. Pero lagi nating tandaan guys na hindi mabuti sa mga bata yung palaging hotdog at fried chicken. So minsan lulutuan din natin sila ng masustansyang pagkain kasi nga kailangan yun ng kanilang mga katawan. So, ayan nga guys. So, pagkatapos kong magluto is kailangan na nating i-prepare yung mga niluto natin sa mesa. So, ayan na nga. So, may kanin na, may ulam na. So, makikita nyo guys is mayroong baunan kasi nga may duty yung mister ko ngayon. So, ayan. So, kailangan natin siyang ipaghanda ng almusal. So, pagkatapos niya magbihis at saka maligo, so, kakain na lang siya. Aba, napakaswerte naman itong mister na ito. Ayan, aroy. Pero, syempre guys, napakaswerte ko din sa kanya. Kaya, ipinaghahanda ko siya ng kanyang almusal. So, ayan guys. So, pagkatapos nating mag-prepare ng breakfast is pupunta ako sa garden ni tatay at nanay. So, nagsisimula pa lang silang magtanim guys. Kaya, so, hindi pa natin makikita yung mga gulay na itinatanim nila. So, ayan guys, tingnan nyo yung mga dinadaanan ko. Ayan, bukid na bukid nga yung pupuntahan natin. So, pupunta tayo. Tingnan natin kung nandoon sila guys. So, let's go! So, ayan nga guys. So, papunta ako kay nanay at tatay. So, ayan, basang-basa pa yung dinadaanan ko kasi nga mahamog. Kasi nga umagang umaga pa lang. Ayan, tingnan nyo guys yung kapaligiran. Kaya nga guys, maganda dito mamuhay sa bukid kasi ang tahimik. So, ayan, papalapit na tayo kay tatay. So, makikita nyo si tatay guys na nagtatanim ng gulay. So, ayan nga guys. So, dito na tayo sa garden ni tatay. So, makikita natin si tatay na nagbubungkal ng lupa. Kasi nga mas maganda pag nabungkal na yung lupa kasi mas maganda yung tubo ng tanim. So, makikita nyo guys, itong maliliit na mga gulay, ayan. So, ito yung pichay. So, sobrang rami guys. Ayan, pag lumaki-laki siya guys, so, ililipat siya ni tatay dito. Ayan. Kaya gumagawa pa si tatay ng mas malawak na lilipatan ng pichay kasi nga ito, sobrang rami. Ayan. So, hindi na natin kakausapin si tatay kasi sobrang allergy yan sa camera. So, ayan, makikita nyo guys yung mga kalabasan ni tatay. Ayan. So, katatanim lang ni tatay kaya hindi muna natin makikita yung mga bunga nito. Ayan. So, ayan nga guys, nandito ako sa garden ni tatay. So,
panonoorin natin yung kapaligiran at gaano kalawak itong garden ni tatay. So marami pa siyang tinatanim dito guys, mayroong okra, sitaw, pero hindi natin makikita kasi katatanim pa lang ni tatay. So hindi pa siya masyadong tumutubo. Ayan, so napakalawak guys, pero itong lupain na ito is hindi amin. So nakikitanim lang kami guys kasi nga hindi pa naman ginagamit yung lupa dito. Ayan. So napakalawak, sayang naman kasi. So habang mayroong kayang gawin, so kailangan nating magtanim. So, ayun nga guys, so advice ko sa inyo, kung mayroon kayong mga lupain na bakante, so magtanim kayo ng mga gulay para hindi na kayo bumili ng mga gulay kasi nga sa panahon ngayon, sobrang mahal na lahat ng mga bilihin. So, dapat guys, kung wala naman kayong ginagawa katulad ng iba, so magtanim kayo katulad ni tatay. So, minsan wala siyang ginagawa. So, dito siya pumupunta sa kanyang garden, nagtatanim, inaalagaan niya ng mabuti guys kasi nga ayaw niya ng palaging humihiga, umuupo kasi nagkakasakit siya pag nagpapahinga siya. So ano pang hinihintay nyo guys? Magtanim na kayo para may aanihin kayo sa mga susunod na araw at may uulamin pa kayo guys. So sabi nga nila, kung may itinanim, may aanihin. So salamat guys sa panunood ng aking video. So till my next video guys, please follow and subscribe. Thank you so much.